Nakakubraho ng comeback win ang NLEX Road Warriors kontra po naman sa Meralco Bolt sa PBA Philippine Cup kagabi. Umabot nga sa 10 puntos ang kalamangan ng Bolt sa bandang 8-minute mark ng fourth quarter pero biglang nag-init. Eto, it's a Bolick game si Robert Bolick at binuhat pabalik po ang koponan. Sa huli pong mga segundo ng laro ay lamang ng 3 ang NLEX matapos ang magkakasunod pong na turnovers ng parehong koponan. Sumablay ang panablasanang 3 ni Chris Newsom. Final score 99-96 para nga po sa Road Warriors. Nagtala po ng 26 points si Bolick, kabilang po ang 16 sa huling yugto bukod sa 8 rebounds at 4 na assist. Gumanda ang record ng NLEX sa 2-1 habang 1-2 ang standing po ng Meralco Bolt. Grabe si Bolick. Ha? Ang husay. Oo nga, pero Ang mahirap husay, din kung Boy. ikay sumasandal sa isang player lang Yun dahil ang hindi mahirap araw-araw doon. benas yan. Yun na nga. Hayaan nyo, may... Mukhang masama loob mo. Ha? Hindi, hayaan nyo sa... Alam ko namang mahal mo ang Meralco Bolts. Oo. Naiintindihan namin yun. Alam kong yan talaga ang team mo. Oo, Oo. para maiba naman din tayo. Oo. Kaya pala sumakit ang likod mo. Oo. Napuyat ka sa game? Hindi, kasi si Coach Luigi Trillo, kausap mo nga matagal nung Martes. Oh, ano sabi? At pinag-uusapan namin ng mga bagay-bagay. Oo. O sige, ito so naman. anong balita naman? Eto naman mga kapatid, sa isang laro naman tinambakan ng Blackwater Bossing ang Converge Fiber Xers para manatiling undefeated ngayong komperensya. First quarter pa lamang 16 lang naging lamang ng Bossing sa tulong ng mahigpit na depensa. Sa isang punto sa third quarter, dinoble pa ng Blackwater Bossing ang score ng Converge 70-35. 35 nilamang nito, ha? Yes. Unti-unting binawasan ng Converge ang lamang sa fourth pero kinulang na sila ng oras. Final score mga kapatid 90-78 para sa Blackwater Bossing. Nanguna si Christian David para sa Blackwater sa likod ng 16 points at 5 rebounds. Wala pang talo sa 3 laro ang Blackwater Bossing habang kabaliktaran naman ang standing ng Converge sa 0-3. Wow. At sana nga po dito ho sa ipinapamaalas ng mga bagong team na ito ay wag naman pong kunin yung mga star player ng mga team na ito, ha? Baka na naman malagas ito eventually. Sa volleyball naman, nakuha po ng defending champion De La Salle Lady Spikers ang ikalawang sunod na panalo sa UAAP Season 86. Yan nga po'y matapos nilang lampasuhin ang UE Lady Warriors. Bukod sa dikit na first set, hindi gaano pong nahirapan ng La Salle tungo po sa 25-21, 25-18, 25-10 na panalo ng koponan. Nanguna po ang star ng koponan na si Angel Canino na nagtala po ng 17 points. Ito ang ikaapat na panalo po ng La Salle sa 5 laro. Samantala, second straight loss naman ito para po sa UE mula nang masuspende ang kanilang coach na si Jerry Yee. Samantala, 4 na set naman ang kinailangan ng NU Lady Bulldogs para patumbahin ang FEU Lady Tamaraws. On point si hitter Alyssa Solomon sa kanyang mga atake para pangunahan ng 25-21, 13-25, 25-17 at 25-20 na panalo ng NU. Gumawa ng 25 points si Solomon sa likod ng 21 attacks, 3 blocks at isang ace. Maganda rin ang nilaro ng dating rookie MVP na si Micaela Belen matapos ang 19 puntos. Ito ang ikaapat na sunod ng panalo ng NU matapos matalo sa UST sa kanilang opening game. Habang bittersweet po naman ang pagkaramdam ni Pinoy mixed martial artist Joshua Pasio matapos makuha ang 1 strawweight MMA world title. Kahit na umuwi siyang may belt, hindi siya nasiyahan sa paraan po ng kanyang panalo. Kasi nga po ibinigay kay Pasio ang titulo matapos na ma-disqualify ang kalaban niyang si Jared Brooks dahil sa isang illegal slam. Binaksak kasi nga ni Brooks si Pasio na unang ulo. Kaya itinigil po ang laban. Sa totoo lang po talaga, delikado yung ginawa ni Brooks dito. Akala ko nga mababali liig dito si Pasio eh. Gate nga ni Pasio, naghangad siya ng mas kumpensidong panalo. Sa kabila niyan, siya pa rin po yung nagpasalamat dahil wala siyang major or long-term injury. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.